Sa eksena, inamin Yu kay Carmen na hindi niya alam kung paano ang mag-date. Ipinaliwanag ni Carmen na ang date ay pagpunta sa masayang lugar, pagkain ng masarap na pagkain, at pakikipag-usap sa mga simpleng bagay. Samantala, paglipas sa araw ng kanilang date, dumating si Carmen na nakasuot ng maganda at humingi ng paumanhin dahil natagalan siya sa paghahanda. At habang naghihintay si Yu na nakasuot ng pangkaraniwan, halata ang pagkadismaya ni Carmen sa kanyang suot at sinabi niya ito na nagpapahiwatig na hindi ito angkop para sa kanilang date. Napagtanto ni Yu ang kanyang pagkakamali, nagtaka siya at tinanong kung hindi ba angkop ang kanyang suot. Medyo nainis, sinabi ni Carmen na hindi ito katanggap-tanggap at pinilit siyang sumama sa kanya para magpalit ng damit. Samantala, si Carmen ang nag-ayos ng buhok ni Yu, binago ang kanyang hitsura. At habang inaayos niya ang buhok ni Yu, tinanong niya kung ano ang palagay ni Yu at sinigurado sa kanya na mas maganda ang itsura niya ngayon na parang ibang tao na ang hitsura niya. Hindi sigurado, tinanong ni Yu kung talaga bang nag-iba ang hitsura niya. At kinumpirma naman agad ni Carmen na nag-iba nga sabay ngiti. Tinanong din ni Carmen kung si Yu ba ang nag-isip ng kanyang karaniwang boxing na hairstyle at sinabi ni Yu na ideya iyon ng kanyang coach. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, ngumiti si Carmen at masayang idineklara na ang bagong hairstyle ay magiging date hairstyle ni Yu, isang bagong look para sa kanilang date. At pagkatapos ayusan ni Carmen ang buhok ni Yu, masigla niyang iminungkahi na mamili naman sila ng susuotin. Pumunta sila sa isang shopping mall, kung saan pumili si Carmen ng isang makulay at nagniningning na outfit at hinikayat si Yu na subukan ito. Nag-atubili si Yu, nagpahayag ng pag-aalinlangan sa estilo ng damit. Ngunit nagulat si Carmen sa kanyang reaksyon, at ipinaliwanag niya na karaniwan ng magsuot ng gantong damit sa isang date. Agad itinulak niya si Yu papunta sa fitting room para magbihis. Pagkatapos, si Yu, bagamat nagdududa, ay nagbihis at lumabas na nagtataka kung talaga bang karaniwan para sa mga tao na magsuot ng ganitong damit sa mga date. Bahagyang ngumiti si Carmen nang makita si Yu na nakasuot ng damit na pinili niya, at pagkatapos ay hinikayat siya na subukan ang susunod na damit. Napansin ni Yu ang ngiti ni Carmen at tinanong kung tumatawa ba siya, na sinagot naman ni Carmen na guni-guni lang iyon Yu. At habang patuloy silang sumusubok ng iba't ibang damit, bawat isa ay nagdudulot ng iba't ibang reaksyon mula kay Carmen at Yu. Gayunpaman, ang huling damit na kanilang pinili ay nakakuha ng nakakagulat na pag-apruba mula sa kanilang dalawa, pati na rin ang pusa ni Yu ay tila humanga at labis na nagulat si Carmen sa gwapong itsura ni Yu. Dahil sa kanyang bagong itsura na puno ng kumpiyansa, pinuri ni Carmen si Yu, sinabing mukha na siyang presentable ngayon. Lumipat ang eksena kung saan handa na sina Yu at Carmen na magsimula ng kanilang date, nakatayo sa pasukan ng isang amusement park. Binanggit ni Carmen na matagal na rin mula nang huli siyang pumunta sa amusement park at iminungkahi na pumasok na sila para simulan ang kanilang date. At makikitang sinasakyan nila ang iba't ibang rides. At iba-ibang mga reaksyon ang nagaganap mula sa pagkagulat hanggang sa kasiyahan habang sinusubukan nila ang bawat ride. At pagkatapos ng kanilang mga rides, nagpasya silang magpakuha ng larawan ng magkasama. Ngunit, napansin ni Carmen na hindi marunong ngumiti si Yu para sa litrato. Nagdesisyon siyang turuan si Yu kung paano ngumiti ng maayos. Sinabi ni Carmen kay Yu na mag-relax ang mga kalamnan sa mukha, gamitin ang kalamnan sa pisngi para bahagyang itaas ang mga sulok ng bibig, ipakita ang mga ngipin habang nakabuka ang bibig, at kumurap ng kaunti para madala ang ngiti hanggang sa mga mata, para maging mas tunay ang ngiti. At ipinakita na nga ni Carmen ang tamang ngiti, habang itinuturo ito, hinikayat si Yu na tularan ang kanyang ngiti para sa litrato. Pagkatapos ng awkward na pagtatangka ni Yu ng ngumiti para sa isang larawan, ayon sa detalyadong instruksyon ni Carmen, mabilis na nadismaya si Carmen sa resulta at biglaang binawi ang kanyang mga sinabi. At nagpa siyang baguhin ang kanilang aktibidad, at iminungkahi ni Carmen na pumunta sila sa haunted house sa pagkakataon na iyon. Sa kanyang isip, naiisip ni Carmen na ang haunted house ay perpektong lugar para ang mga magkapareha ay maging mas malapit sa isa't isa dahil ang takot ay natural na nagtutulak sa mga tao na maghanap ng ginhawa sa bawat isa. At habang papasok na sila sa haunted house, pinagnilayan ni Carmen ang kanyang mga motibo. Napagtanto niya na ang kanyang pagnanais na sila ay maging mas malapit ay hindi dahil sa romantikong dahilan kundi para tulungan si Yu na ipahayag pa ang kanyang mga emosyon at reaksyon bilang tao, at nagiwan yun kay Carmen ng saglit na katahimikan sa oras na iyon.
Subalit, bago pumasok sina Carmen at Yu sa haunted house sa amusement park, pinaalalahanan ni Carmen si Yu na huwag saktan ang sinuman, binabanggit ang mga aktor na nagbibihis bilang mga multo o zombie na maaaring subukang takutin sila. Ngunit, nang subukang takutin na sila ng isang aktor na zombie, si Carmen, na nabigla at kumilos ng padalos-dalos, ay sinaktan ang zombie at iniwan ito sa sahig. Nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa, agad siyang kumalma, ngumiti kay Yu, at iminungkahi na magpatuloy sila na parang walang nangyari. At habang nagpapatuloy sila sa haunted house, sinubukan muli silang takutin ng iba't ibang nakakatakot na karakter tulad ng mga zombie at multo. Sa mga sandaling ito, napansin ni Carmen na hindi sinasadyang nakahawak na siya sa braso ni Yu, na nagtulak sa kanya na tanungin sa sarili kung mayroon ba siyang nararamdaman para sa kanya. At sa gitna ng pag-iisip niya tungkol dito, biglang lumitaw si Jean-Pierre sa harapan nila, na nakatitig kay Yu, na sobrang ikinagulat at ikinasigaw nilang dalawa babae, na lalo pang nagpatindi sa kanilang karanasan na magkahalong takot at pagkakabuklod sa haunted house na sa daling katahimikan ang nagaganap habang pinagmamasdan ang bawat isa. Sa eksena, nakilala ni Yu at Carmen si Jean-Pierre at ang kanyang pamilya. Ipinakilala ni Carmen ang sarili kay Jean-Pierre bilang manager niyo at ipinahayag ang kanyang kasiyahan sa pagkikita nila. Subalit, sa loob-loob niya, nagduda siyang baka si Jean ay pinadala din ni Marco dito, ngunit mabilis niyang binaliwala ang ideyang ito, pinaniniwalaan ang karangalan ni Jean bilang isang boksingero. Samantala, mainit naman ang pagtanggap ni Jean-Pierre, ipinakilala niya ang kanyang asawa na si Stella. At nagkaroon ng tensyon ng diretsahang sinabi ni Stella kay Yu na hindi niya ito gusto, na may matigas at galit na ekspresyon. At ang hindi inaasahang pagpapakita ng galit na ito ay nag-iwan kay Yu na tahimik at nagtataka, na lumikha ng komplikadong tono sa kanilang pakikitungo. Bahagyang tumaas ang tensyon nang hayagang ipahayag ni Stella ang kanyang disgusto kay Yu, na nag-udyok kay Jean na sawayin siya dahil sa pagiging di magandang inaasal nito. At nanatiling naman matigas ang loob ni Stella at ipinahayag ang kanyang walang pakialam sa puna ni Jean. Tumugon si Carmen sa sitwasyon ng may ngiti, sinasabing karaniwan ng mainggit at magselos ang iba kapag ikaw ay nananalo, at sanay na si Yu sa ganitong mga reaksyon. Malakas na nag-react si Stella sa komento ni Carmen, at nakakatawang inaakusahan siya na parabang sinasabi niyang si Jean ay isang mahinang talunan na may malungkot na personalidad, hindi tumutulong sa gawaing bahay, at nagsasalita ng masasakit sa kanyang asawa. At nagtataka, nakakatawang sinubukang pahupain ni Jean ang lumalalang tensyon at sinasabi kay Stella na wala naman sinabi si Carmen na ganun. Subalit matamang nagtitigan pa rin ang dalawang babae sa paratang sa isa't isa. Ngunit nang matapos ang matensyong pagtititigan, bumaling na rin ng tingin ang isa't isa na nagpapahiwatig ng pansamantalang pagtatapos ng kanilang konfrontasyon. Pagkatapos, nagpalit ang eksena sa isang mas kalmadong setting kung saan magkakasamang nakaupo sina Stella, Carmen, Jean, at Yu sa isang mesa. Sa kabila ng pagbabago ng kapaligiran, nanatili pa rin ang tensyon habang patuloy na nagtititigan sina Carmen at Stella. Samantala, ibinaling ni Jean ang kanyang pansin kay Yu na nagpahayag ng pagkagulat sa pagkakita sa kanya sa ganitong lugar. At habang nakatitig kay Carmen at Yu, inalala niya ang kanilang nakaraang laban sa boxing. Naalala niya ang mga detalye ng laban, ang kapaligiran, at bawat banayad na kilos ni Yu, at napansin niyang may pagbabago kay Yu mula noon. At habang malalim ang iniisip ni Jean, at nakatingin kay Carmen, biglang sumingit ang kanyang anak na humihingi ng sorbetes. At sa isang iglap, bilang tugon ng isang ama, nakakuha agad si Jean ng sorbetes para sa kanyang anak. At kitang-kita ang labis na kasiyahan ng anak ni Jean sa dami ng sorbetes na ibinigay ng kanyang ama. Habang nakikipag-usap si Jean kay Yu, binanggit niya na siya rin ay nagbago na sa paglipas ng panahon. Nagulat naman si Stella sa desisyon ni Jean na bigyan ng sobrang daming sorbetes ang kanilang anak. Pinagalitan ni Stella si Jean dahil sa pagbibigay ng sobrang daming sorbetes kay Maria, at sinabihan si Maria na hindi niya ito dapat kainin lahat dahil baka sumakit ang tiyan niya. Ngunit matigas ang ulo at sabik, iginiit ni Maria na kaya niyang ubusin ang lahat ng sorbetes. Sa gitna ng pagtatalo ng pamilya, aksidenteng natapon ang isang kon ng sorbetes at tumama ito sa ulo ni Yu na ikinagulat ni Carmen at Jean na nagdagdag ng hindi inaasahang twist at katatawanan sa kanilang pagtitipon. Samantala, sa una, nagulat si Stella sa nangyari kay Yu
at agad niyang tinanong kung ayos lang ba siya habang humihingi ng paumanhin. Subalit, bigla niya itong binawi at nagsabing, "Buti nga sa'yo," bago niya napagtanto ang kanyang magkahalong reaksyon sa insidente at naguluhan sa kanyang sasabihin. Si Jin, sa halo ng aliw ng eksena, ay sinabihan si Stella na magpasya na kung ano talaga ang ipapakita niyang dapat na reaksyon. Subalit, sa gitna ng kaguluhan, binago ni Carmen ang usapan sa mas seryosong paksa para mabawasan ang tensyon. Tinanong niya si Jin na ibahagi ang kanyang mga karanasan tungkol kay Marco Santorino, isang dating boksingero na tila nakalaban niya sa isang laban para sa kampyonato noong siya pa ang may hawak ang titulo. Layunin ni Carmen na malaman ang tungkol sa estilo at kasaysayan ni Marco sa boxing. Binalikan ni Jin ang kanyang nakaraang laban sa boxing ring kasama si Marco Santorino. Inilalarawan si Marco bilang isang malakas na kalaban. Binanggit niya na bagaman mahina ang pisikal na kakayahan ni Marco, tinumbasan niya ito sa pamamagitan ng mataas na antas ng estratehikong katalinuhan at ring IQ, na ginagawa siyang isa sa pinakamahirap na estratehista na nakalaban niya. Inamin ni Jin na si Marco lamang ang tanging kalaban na nakalamang sa kanya sa estratehiya. Nagmungkahi na kung mayroon ding malakas na pisikal na kakayahan si Marco, maaari sana niyang napanalunan ang kampyonato. Ibinunyag din ni Jin ang isang mas nakababahalang aspeto tungkol kay Marco. Inilalarawan siya bilang may halos nakakatakot na obsesyon sa boxing, na nagdagdag ng natatanging intensidad sa kanilang laban. Nagbabala siya na sa kabila ng lakas niyo, hindi niya dapat maliitin ang mga ganitong uri ng kalaban. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng sandaling katahimikan sa pagitan ni Yu at Carmen. Parehong may seryosong ekspresyon, habang pinoproseso ang bigat ng mga pananaw ni Jin tungkol sa mga hamon at mental na aspeto ng boxing sa mataas na antas. At habang papalapit sa pagtatapos ng kanilang pagkikita, nagpalitan ng magalang na pamamaalam sina Carmen at Jin. Sinabi ni Carmen na natutuwa siyang makilala sila, at hiniling naman ni Jin na magkaroon sila ng magandang araw pa. Samantala, ipinakita ni Stella ang kaunting pag-uugali bago sila maghiwalay, na nag-iwan ng bahid ng tensyon sa hangin sandali. At habang umaalis si Yu at Carmen, iniisip ni Jin ang reaksyon ni Yu sa insidente ng aksidenteng pagtama ng sorbetes. Nagtataka kung bakit hindi ito umiwas, at iniisip na ang kakulangan ng pag-iingat na ito ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa paparating na laban nito sa boxing. Pagkatapos habang tahimik na nakaupo si Yu at Carmen, pinagnilayan ni Carmen ang hindi inaasahang pagtatagpo nila kay Jin at sa kanyang pamilya, at ipinahayag niya ang kanyang pagkagulat. Sumang-ayon naman din dito si Yu, na nagpapahayag ng parehong damdamin ng hindi inaasahan. Samantala, sa tahimik at mapagnilay na sandali, mas malalim na pinag-uusapan ni Carmen at Yu ang tungkol sa motibasyon at kinabukasan Yu sa boxing. Tinanong ni Carmen kung nakita na ba ni Yu ang liwanag na nabanggit niya dati na isang talinghaga para sa kanyang hinahanap na nagtutulak sa kanya sa esport. Si Yu, binanggit niya na nakita niya ulit ang mahirap abutin na liwanag na ito, subalit saglit lang ito, at lumaki pa ang kanyang pagdududa. Pagkatapos, nagtanong si Carmen ng isang mahalagang katanungan kay Yu, kung ipagpapatuloy ba niya ang boxing kahit hindi niya na muling makita ang liwanag na iyon. Ang sagot ni Yu ay may pagtanggap. Inamin niya na baka ipagpatuloy niya ang boxing dahil wala siyang nakikitang ibang alternatibo. Lalo pang itinulak ni Carmen ang usapan sa seryoson paksa. Iminungkahi niya na kung hindi mahanap ni Yu ang pagkahilig o liwanag sa boxing, marahil dapat niyang isaalang-alang ang paghahanap nito sa ibang lugar. Natila nagulat si Yu sa ideyang ito. Iminungkahi ni Carmen kay Yu ang ibang pananaw sa buhay. Tinanong niya kung hindi ba sapat na mabuhay ng isang pangkaraniwang buhay na puno ng masasayang gawain, masarap na pagkain, at makabuluhang relasyon. Ipinahayag ni Carmen na baka matagpuan pa rin Yu ang hinahanap na liwanag sa simpleng kaligayahan ng araw-araw na buhay imbes na sa walang tigil na paghahanap. At sabay sa pagsabog ng paputok sa langit, sabay din sinabi ni Carmen kay Yu na ang liwanag na hinahanap niya ay maaaring mas malapit na sa inaakala niya, at marahil ito ay nasa tabi lang niya. Pagkatapos, bumalik sa katahimikan ang eksena, iniwan si Yu at Carmen na lubos na nakatutok sa nakamamanghang display ng mga paputok. Subalit habang tahimik na nanonood ng mga paputok, nilapitan si Yu at Carmen ng isang batang babae na excited na nakilala si Yu at nagpakilalang isang malaking tagahanga, at labis na natutuwa na makita siya ng personal. Si Carmen, na seryoso ang mukha, agad na umaksyon.
sinabihan ang batang babae na hindi pinapayagan si Yu na makipag-ugnayan sa mga tagahanga sa ngayon na naglalayong panatilihin ang ilang propesyonal na hangganan. Subalit, nilinaw ng batang babae na hindi talaga si Yu ang kanyang pakay, na bahagyang ikinagulat ni Carmen. Pabulong na inihayag ng batang babae na si Carmen talaga ang kanyang pakay. Siya ay pinadala ni Marco, at agad na inabot ng batang babae kay Carmen ang isang liham, pinapupunta siya sa isang tiyak na lokasyon sa hating gabi, ayon sa nakasulat dito. Pagkatapos ay mabilis na umalis sa lugar na may masayang paalam at hiniling sa kanila na magpatuloy na mag-enjoy sa kanilang gabi. Si Yu, na nagtataka sa nangyari, ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng pangyayaring iyon. Si Carmen, na ipinapakita ang kanyang pagwawalang bahala sa mensahe, ay agad na pinunit ang liham at itinuring ito bilang wala lang. Itinapon niya ang mga piraso ng liham, ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa nasayang na enerhiya sa hindi inaasahan at hindi kanais-nais na panghihimasok na ito. Pagkatapos, inihayag ni Carmen kay Yu na nasira ang kanilang mapayapang gabi dahil sa hindi inimbitahang bisita, na nagpapakita ng pagkadismaya at pagnanais na bumalik sa katahimikang kanilang tinatamasa bago ang pangyayari. Subalit, nakahanap pa rin ng positibong punto si Carmen, nang umiti habang sinasabing sa kabila ng abala, nag-enjoy pa rin siya sa araw na iyon. Iminungkahi niya kay Yu na bumalik na lang sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Bilang tugon, si Yu, tila hinihikayat ng kanilang pagsasama, ay nagtanong kay Carmen kung gusto niyang lumabas ulit. Nagulat si Carmen sa una, ngunit agad ding ngumiti at masayang pumayag sa alok ni Yu. Samantala, lumipat ang eksena upang ipakita si Marco na pinapanood ang interaksyon ni Yu at Carmen mula sa malayo sa pamamagitan ng kanyang telebisyon. Pagkatapos, makikita na ang pang-araw-araw na gawain ni Yu kasama si Carmen at ang kanilang mga bodyguard, na ipinapakita rin kung paano unti-unting nasanay si Yu sa kanyang bagong mga gawi sa pagkain at sa kanyang pagsasanay sa gym. At habang isinasagawa nila ang kanilang pang-araw-araw na aktibidad, lumipat ang focus sa isang sesyon ng pagsasanay sa gym, kung saan si Yu ay nagsasanay kasama ni Ki. Ngunit habang tumatagal ang sesyon, kapansin-pansin na nagiging iritado at frustrado si Ki. Nadama niya na hindi umuusad ang pagsasanay ayon sa inaasahan at nakakainis ang performance niyo. Hindi na nakapagpigil sa kanyang pagkabigo, bigla ang tinapos ni Ki ang pagsasanay at inutusan si Yu na sabihin kay Carmen na pumunta siya sa kanyang opisina na nagpapahiwatig na may mahalagang pag-uusapan sila. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa opisina ni Ki kung saan hinarap niya si Carmen. Inakusahan niya si Carmen ng paglampas sa kanyang mga hangganan, ipinapahiwatig na ang kanyang papel ay upang bantayan ang pag-unlad ni Yu, hindi para maging personal na kasangkot sa kanya sa paraang para bang sila ay naglalaro ng bahay-bahayan. Taasang tinutukoy ni Ki kay Carmen ang kanyang relasyon kay Yu, tinatanong kung ang kanyang mga damdamin ay nakasasagabal ba sa kanyang profesional na responsibilidad dito. Nagulat si Carmen sa akusasyon at sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit pinutol agad ito ni Ki. Ipinahayag ni Ki ang malalim na pagkadismaya at galit sa kung ano ang tingin niya ay mga paglabag sa tiwala. Sinasabing si Carmen ay tinatanggal na bilang bodyguard ni Yu, epektibo agad dahil sa mga seryosong pagkakamali sa pagpapasya na kanyang nakita. At habang nagbabago ang eksena, ang focus ay lumilipat kay Yu na nilapitan ng isang bagong tao na itinalaga ni Ki. Ang bagong individual na ito ay tiwalang nagpakilala kay Yu. Sinabing sila na ang magiging responsable sa kanyang seguridad simula ngayong araw. At lipat ang eksena kay Carmen na kakauwi lang, na may lungkot sa kanyang muka. At habang papasok, makikita si Fabrizio sa likod ng pinto at makikita ang nakakatakot na ngiti nito sa pagkakataong iyon. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.